everyone! Welcome again to another video. For today, let's do a general reading for all zodiac signs. Tingnan natin kung ano ang meron sa ating baraha, ano ang messages, guidance, advice para sa iyo in life. Tingnan natin kung anong mga pwedeng lumabas na mensahe. But before we proceed, I would like to say thank you so much sa mga bagong subscribers, followers, sa mga nagko-comment, nagla-like ng ating videos. Sobrang laking tulong yan para lalo tayong ma-motivate para gumawa pa ng mga video na ito. And sa mga gusto ng private sessions with me, ang description or contact details ay nasa description ng video na ito. Thank you so much, guys. Let's see kung anong meron para sa iyo. Pwede nyo rin i-check ang inyong iba't ibang zodiac sign placements. Kung gusto nyo ng mas specific na reading, nasa channel din natin. Pwedeng love to, pwedeng career, or kung ano mang guidance ang pwedeng makuha mo dito. Kung nakaresonate ka or makaresonate ka, let me know sa comment section. Kung hindi naman, ibigay sa iba, may next reading pa para sa iyo. Again, this is a general reading for all zodiac signs. Let's see. First card, Three of Wands. The Lovers, partnership, collaboration, marriage, proposal, engagement. Kung ikaw ay in a relationship at medyo matagal na kayong magkasama ni person, there is a proposal here. Six of Pentacles, Page of Swords, Page of Cups, kung ikaw naman ay may business, meron ako nakikitang maunlad na shift dito. Lalo na kung ikaw ay active sa social media or ang iyong business ay nasa social media, there is a positive action or shift dito. Six of Cups, intuitively business again. There is also another energy of rejoining or reconnecting na parang hobby mo lang siya before or naisip mo lang mag-join, mag-enroll sa bagay na ito or sa training na ito, tapos nagamit mo yon or nagkaroon ka ng idea na gamitin ng skills or hobbies na yon or kung ano man yung pinag-aaralan mo or balak mong pag-aralan, nagkaroon ka ng idea na maging profitable yun. For some of you here sa love naman, may nais bumalik from the past. This person, especially if you are single, this person is hardly stalking you. Tinitingnan niya kung ikaw ay may kakonect na ba. This person is younger sa'yo. Medyo imaginative to. Parang nauuna ang kanyang imagination o nag-uuna siyang mag-assume kaysa gumawa ng hakbang o makipag-usap sa'yo. Pero this person is actively watching your social media.
Sa mga in a relationship, there is a proposal here. Lalo na kung matagal kayong live-in partners. What else? The Strength. 5 of Cups. 7 of Cups. And lastly, King of Pentacles. Okay. Ang nakikita ko dito, for those who are single, somebody is willing to wait para sa'yo. Lalo na kung ikaw ay open na ulit to mingle. Sa mga single pero ayaw pa, meron ako nakikita dito na nasa-stuck ka pa rin sa past. You're still healing, grieving from that failed relationship. For some of you, nagiging bukas kayo sa exploration. Maring may mga invitations na gumala, makipagkilala, pero you are still healing, kaya medyo sarado pa ang puso mo para sa mga bagong tao. Sa mga career naman, expect a windfall of blessings. And this time, magiging sigurista ka na when it comes to your blessings. Sa pag-handle, sa pagiging generous mo sa iyong mga blessings. For some of you, expect may matatanggap kang money. Meron ako nakikita dito, pwedeng may magbigay sa iyo ng bonus, may ganon. And for single naman, na willing to date na, maraming options, pero mas nagiging practical ka na. Mas pipiliin mo na this time yung makakatulong sa yung mag-grow, hindi lang emotionally or mentally, kundi pati sa kaperahan. Yung alam mong magbibigay sa'yo ng inspiration, ng another idea para mag-expand ang iyong mga kaperahan. And for some of you na nagbabalak mag-abroad, maaari nga magkaroon ka ng pagdadalawang isip dito kasi may mga pumipigil sa'yo. Pero ang nakikita ko dito, mas lalakas yung kumpiyansa mong ituloy ito, which is maghahatid sa'yo ng freedom para sa iyong kaperahan. And lastly, may mga taong nagiging masaya sila sa mga achievements mo, so better keep them. And for those naman na still grieving from the past, ipagpatuloy mo yung healing mo. Namnamin mo yung sakit, pero wag mong ikulong ang sarili mo dyan. And huwag ka magpapadala sa options, huwag ka magpapadala sa mga nakikita mo online, lalo na kung ito ay nagbibigay sa iyo ng kababawan emotionally. Kailangan makilala mo kung ano talaga ang nakakapag-satisfy sa iyo emotionally and spiritually. And yeah, this is your reading for today. Kung nakaresonate ka man sa reading na ito, don't forget to like and comment, kasi mas makakatulong yun para ma-motivate tayo mag-upload pa ng iba't ibang reading sa ating account. Thank you so much and see you next video.